Tila nagkatotoo na nga ang pinangangambahan ng maraming eksperto sa Middle East War na tuluyang lumawak ang giyera ng Iran kontra US at Israel dahil bukod sa mga kapitbahay na bansa ng Iran sa Middle East ay tinarget na rin nila ang Turkey na nagbabala ng marahas na hakbang kapag hindi tinigil ng Iran ang pambobomba sa kanila. Bakit dinamay ng Iran ang Turkey? Handa bang gamitin ng Turkey ang malakas nilang militar upang gumanti sa Iran? Samantala, sumali na rin sa eksena ang UK at France sa pagpapadala ng kanilang mga barko sa rehiyon na lalong nagdadagdag ng apoy sa nagliliyab na sitwasyon. Bukod dito, nagdagdag pa ang US ng isang firepower sa kanilang malakas na puwersa sa pamamagitan ng panibagong aircraft carrier na ibig sabihin ay magiging 3 na ang kanilang higanting aircraft carriers at attack group na handang umatake sa Iran. Bukod dito, handa na bang maglungsad ng opensiba ang mga bansa tulad ng Saudi, Qatar, UAE, Bahrain at Kuwait laban sa Iran dahil sa lubhang pinsala na dinulot ng mga pag-atake ng Iran sa kanila? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Mr. Good Vibes. Habang patuloy na umiinit ang tensyon sa pagitan ng Iran, Estados Unidos at Israel, tila unti-unti nang nadadamay ang mas maraming bansa sa rehiyon. Sa pinakahuling pangyayari, kinumpirma ng pamahalaan ng Turkey ang ikalawang ballistic missile na pinaputok mula Iran na kanilang na-intercept sa loob ng Turkish airspace. Ang pangyayaring ito ay naganap noong March 9 matapos ang serye ng airstrikes ng Estados Unidos at Israel laban sa mga target sa loob ng Iran simula pa noong February 28. Mula nun, sunod-sunod na ang retaliatory strikes ng Iran gamit ang missiles at drones laban sa mga lugar na may presensya ng militar ng Amerika at kasama dito ang Turkey. Sa gitna ng sitwasyong ito, naglabas ng agarang babala ang Estados Unidos sa kanilang mga mamamayan sa Turkey. Inutusan ng US State Department ang lahat ng non-emergency American personnel at kanilang mga pamilya na lumikas mula sa Consulate General sa lungsod ng Adana dahil sa tumataas na panganib sa seguridad. Halos 1 oras matapos ang anunsyong ito, naglabas naman ng kumpirmasyon ang Turkish Ministry of Defense. Ayon sa kanilang ulat, isang ballistic missile na pinaputok mula Iran ang pumasok sa Turkish airspace, ngunit agad itong na-neutralize ng NATO missile defense system na nakapwesto sa Eastern Mediterranean. Ito ang ikalawang insidente sa loob lamang ng 5 araw kung saan kinailangang kumilos ng NATO upang harangin ang missile na maaaring tumama sa teritoryo ng Turkey. Matapos mapabagsak ang missile, ilang peraso ng debris o fragments mula sa sandata ang bumagsak sa isang bakanting lugar malapit sa Gaziantep, isang lungsod na matatagpuan mga 200 kilometers sa silangan ng Adana, Turkey. Sa kabutihang palad, walang naitalang nasugatan o namatay sa insidente. Samantala, naglabas naman ng matapang na babala ang Turkish government. Sinabi ni Burhanettin Duran, Communications Chief ng Turkish Presidency, na hindi magdadalawang isip ang Turkey na ipagtanggol ang kanilang teritoryo at kasarinlan. Dagdag pa niya, malinaw ang kanilang mensahe sa lahat ng partido sa digmaan lalo na sa Iran. Tila pinapaalala ng Turkey na sila ay bansang may malakas na militar at may kakayahang gumanti kapag kinakailangan. Ang military ng Turkey ay isa sa pinakamalakas sa NATO. May humigit kumulang 425,000 active personnel at isa sa pinakamalaking hukbo sa alyansa. Malakas ang kanilang Air Force na may daan-daang F-16 Fighting Falcon fighter jets, habang patuloy din silang gumagawa ng sariling drones tulad ng Bayraktar TB2. May modernong tangke, warships, submarino at malaking karanasan sa aktwal na operasyon sa Syria at Iraq. Dahil sa lokasyon nito sa pagitan ng Europa at Middle East, itinuturing ang Turkey na strategic military power sa rehiyon. Sa Turkey nakapwesto ang iba't ibang air assets at logistical operations ng NATO, kaya't ang pagpasok ng isang ballistic missile sa Turkish airspace ay itinuturing na isang seryosong babala sa lumalawak na digmaan sa rehiyon. Habang nangyayari ito, may mga ibang bansa din ang nahila na patungo sa kaguluhan bukod sa mga bansa sa Middle East dahil nagsimula na rin kumilos ang UK at France na tila isang senyales na lumalawak na talaga ang sigalot. Isa sa mga unang tumugon ay ang United Kingdom na nag-anunsyo ng agarang pagpapadala ng isang makapangyarihang warship sa Eastern Mediterranean. Ayon sa pahayag ni British Prime Minister Keir Starmer, ipapadala ng Royal Navy ang HMS Dragon,
isang Type 45 destroyer na kilala bilang isa sa pinaka-advanced na air defense warship sa mundo. Ang barkong ito ay may mahigit 200 crew members at kayang maglungsad ng 8 missile sa loob lamang ng 10 segundo upang pabagsakin ang mga papalapit na missile o drone. Bukod dito, magpapadala din ang UK ng 2 Royal Navy Wildcat helicopters na armado ng Martlet missiles, isang uri ng precision weapon na espesyal na idinisenyo upang pabagsakin ang maliliit ngunit mapanganib na drone. Ang desisyong ito ay dumating isang araw matapos tamaan ng drone attack ang runway ng RAF Akrotiri, isang British military base na matatagpuan sa isla ng Cyprus. Ayon sa Ministry of Defense ng United Kingdom, minimal lamang ang pinsala sa runway, ngunit malinaw itong senyales na lumalawak na ang saklaw ng digmaan. Ang RAF Akrotiri ay isang napakahalagang base ng UK sa rehiyon. Mula dito, maaaring magsagawa ng air operations ang British military sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Dahil dito, mabilis na nagdesisyon ang pamunuan ng British military na palakasin ang depensa sa paligid ng base upang maiwasan ang mas malaki pang pag-atake. Hindi lamang sa Cyprus ang saklaw ng pakikilahok ng UK sa gulo dahil kinumpirma ng British Ministry of Defense na ang kanilang mga puwersa ay nakapagpabagsak ng ilang Iranian drones sa iba't ibang bahagi ng gitnang silangan. Sa Jordan, unang pagkakataon na nakapagpabagsak ng drone ang isang Royal Air Force F-35B stealth fighter jet habang nasa aktual na operasyon. Tinulungan ng mga jet na ito ng Typhoon fighter aircrafts at isang Voyager tanker aircraft na nagbibigay ng refueling support sa himpapawid. Samantala sa Iraq, gumamit naman ang British forces ng mga ground-based counter-drone system upang pabagsakin ang ilang drone na umunoy papunta sa mga coalition military base. At sa Qatar, isang RAF Typhoon jet ang nagpaulan ng missile upang babagsakin ng isang Iranian drone attack na papalapit sa airspace ng bansa. Ang mga Typhoon jet na ito ay kasalukuyang nakabase sa Qatar bilang bahagi ng tinatawag ng Enhanced Defensive Posture ng Britanya sa rehiyon. Ngunit hindi rin nakaligtas sa kontrobersya ang desisyon ng UK na sumali sa crisis. Noong unang nagsimula ang airstrikes laban sa Iran, tumanggi si Prime Minister Starmer na payagan ng Estados Unidos na gamitin ang mga base ng UK sa operasyon. Ito ay naging dahilan ng matinding kritisismo mula kay Donald Trump na nagpahayag ng kanyang pagkadismaya sa desisyon ng British government. Ipinahiwatig niya na kulang umano ang suporta ng Britanya sa unang yugto ng operasyon laban sa Iran. Ngunit ipinaliwanag ni Starmer na ang kanyang desisyon ay ginawa upang protektahan ang national interest ng United Kingdom. Ayon sa kanya, responsibilidad kong siguraduhin kung ano ang pinakamainam para sa United Kingdom at yun ang aking ginawa. Gayunpaman, nagbago ang sitwasyon nang magsimula ang sunod-sunod na drone at missile attacks ng Iran sa iba't ibang bansa sa rehiyon. Dahil dito, sinabi ni Starmer na hindi na maaaring baliwalain ng banta. Ayon sa kanya, ang mapanganib na tugon ng Iran ay malinaw na banta sa ating mga mamamayan, sa ating mga interes at sa ating mga kaalyado. Habang lumalawak ang tensyon, isa pang malaking bansa sa Europa ang naghahanda ring magpadala ng kanilang puwersa at ito ay ang France. Kinumpirma ni French President Emmanuel Macron na ipapadala ng France ang kanilang tanging aircraft carrier, ang Charles de Gaulle, papunta sa Mediterranean Sea. Ang barkong ito ang pinakamalakas na warship ng France at nagsisilbing sentro ng kanilang naval strike group. Kasama sa deployment ang humigit kumulang 100 naval vessels na ipapakalat sa iba't ibang bahagi ng rehiyon, kabilang ang Mediterranean Sea, Red Sea at posibleng Strait of Hormuz. Ang layunin ng hakbang na ito ay palakasin ang depensa ng mga kaalyadong bansa na ngayon ay nasa panganib dahil sa patuloy na missile at drone attacks mula Iran at sa mga proxy group nito. Sa isang talumpati sa Cyprus, sinabi ni Macron na mahalagang ipakita ng Europa ang kanilang suporta sa mga bansang tinatamaan ng mga pag-atake. Ayon sa kanya, kapag inatake ang Cyprus, para na ring inatake ang Europa. Ang pahayag na ito ay ginawa matapos ang serye ng drone interceptions na naganap malapit sa Cyprus sa nakalipas na mga araw. Bukod sa France, kumikilos na rin ang Greece. Inanunsyo ng Greek government na magpapadala sila ng 4 na F-16 fighter jets at 2 frigates patungo sa Eastern Mediterranean upang suportahan ang depensa ng Cyprus. Ang isa sa mga barkong ito ay may dalang Centaurus anti-drone jamming system, isang teknolohiya na kayang hanapin at pigilan ng mga drone kahit mababa ang kanilang lipad o kahit sumusunod sa terrain ng lupa o dagat.
Ang sistemang ito ay ginamit na noon laban sa mga drone attack ng Houthi rebel sa Red Sea at napatunayang epektibo sa pagharang sa mga low-flying drone. Ayon kay Greek Defense Minister Nikos Dendias, patuloy na magiging bahagi ang Greece ng kolektibong depensa ng Europa. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita na unti-unti nang nagiging pandaigdigang krisis ang digmaan sa Middle East. Maraming bansa sa Europa ang nag-aalala na kung magpapatuloy ang paglala ng sitwasyon, maaaring maapektuhan ang shipping routes, oil supply at pandaigdigang ekonomiya. Sa katunayan, ang ilang mahalagang shipping lane sa rehiyon ay nagsisimula ng makaranas ng tensyon. Ito ang dahilan kung bakit nais ng Europa na tiyakin ang kalayaan sa paglalayag ng mga barko at ang seguridad ng mga ruta ng kalakalan sa dagat lalo na sa Strait of Hormuz. Ngunit habang kumikilos ang Europa upang protektahan ng kanilang interes, ang Estados Unidos naman ay patuloy na nagpapalakas ng kanilang presensya sa rehiyon bilang patunay na handa sila sa matagalang giyera, lalo na't sinabi ng Iran na wala silang balak sumuko kahit paubos na ang mga armas nito. Sa kasalukuyan, mayroon ng 2 aircraft carrier strike groups ang US Navy na nakapwesto malapit sa Iran, ang USS Gerald R. Ford at USS Abraham Lincoln. Ang mga barkong ito ay hindi lamang simpleng warship. Ang bawat aircraft carrier ay parang isang lumulutang na airbase na may kakayahang magsagawa ng tuloy-tuloy na operasyon ng eroplano sa gitna ng karagatan. Ang USS Gerald R. Ford, ang pinakabagong klase ng aircraft carrier ng US Navy, ay isa sa pinaka-advanced na warship na nagawa ng Amerika. May haba itong higit 330 meters at may displacement na higit 1,000 tons. Pinapagana ito ng 2 nuclear reactors kaya maaari itong manatili sa dagat ng maraming taon nang hindi kailangang mag-refuel. Sa flight deck nito, maaaring mag-operate ang humigit kumulang 75 aircrafts, kabilang ang FA-18 Super Hornet fighter jets, E-2D Hawkeye surveillance aircraft, EA-18G Growler electronic warfare jets at iba't ibang uri ng helicopter. Sa panahon ng operasyon, kaya ng carrier na magpalipad ng isang eroplano bawat 20 hanggang 25 seconds na nagbibigay dito ng napakalaking firepower sa himpapawid. Samantala, ang USS Abraham Lincoln, isang Nimitz-class aircraft carrier ay isa ring napakalakas na plataporma ng digmaan. May kakayahan itong magdala ng mahigit 60 fighter jets at helicopters at suportado ng buong carrier strike group na binubuo ng mga guided missile destroyers, cruisers at attack submarines. Bukod sa air power, ang strike group na kasama ng mga carrier na ito ay may dalang daan-daang cruise missiles, kabilang ang Tomahawk na kayang tumama sa target na mahigit 1,600 kilometers ang layo. Kasama rin sa kanilang depensa ang mga Aegis Air Defense Systems na kayang mag-intercept ng ballistic missiles, drones at enemy aircraft. Sa madaling salita, kapag nag-deploy ang Estados Unidos ng 2 aircraft carriers sa isang rehiyon, hindi lamang ito simpleng pagpapakita ng presensya. Ito ay isang malinaw na mensahe na may kakayahan ng Amerika na magsagawa ng malawakang airstrikes at naval operations anumang oras. Ngunit sa kabila na ng lakas na pinapakita ng US, ay sasali na rin sa 2 higanteng barko, ang USS George H.W. Bush. Ang barkong ito ang ika-10 at huling Nimitz-class aircraft carrier na ginawa ng US Navy at ipinangalan sa dating Pangulo ng Amerika na si George H.W. Bush na nagsilbi ring naval aviator noong World War II. Tulad ng ibang super carriers ng Amerika, ang USS George H.W. Bush ay isang napakalaking barkong pandigma. May haba itong mahigit 1,090 feet o halos 333 meters at may timbang na mahigit 100,000 tons kapag fully loaded. Pinapagana ito ng 2 nuclear reactors na nagbibigay sa barko ng kakayahang maglayag ng tuloy-tuloy sa loob ng maraming taon nang hindi nangangailangan ng refueling. Kayang magdala ng barkong ito ng humigit kumulang 5,000 sailors at airmen, kabilang ang crew ng barko at mga piloto at maintenance teams ng mga eroplano. Sa flight deck nito, maaaring mag-operate ang hanggang 70 aircrafts, kabilang ang FA-18 Hornets at Super Hornets, E-2C Hawkeye early warning aircraft at iba't ibang helicopters na ginagamit sa surveillance, search and rescue at anti-submarine warfare. Ang flight deck ng carrier ay may lawak na halos 4.5 acres at may 4 na malalaking elevators na ginagamit upang mabilis na ilipat ang mga eroplano mula sa hangar patungo sa ibabaw ng deck.
Sa panahon ng operasyon, kaya ng carrier na magpalipad ng fighter jets halos bawat 20 seconds na nagbibigay ng tuloy-tuloy na airstrike capability laban sa mga target sa lupa o sa dagat. Kapag nagsama-sama ang tatlong super carriers na ito, magkakaroon ng Estados Unidos ng isa sa pinakamalalakas na naval forces na naipon sa Middle East sa mga nakaraang dekada. Ngunit sa kabilang banda ay bagamat kumukonti ang kanilang mga armas, hindi pa rin tumitigil ang Iran sa pananarget dahil dito ay lalong tumitindi ang galit ng mga bansa sa Middle East. Sa loob lamang ng ilang araw, tinamaan ng mga pag-atake ang Bahrain, Saudi, Qatar, UAE, Kuwait, Oman at Jordan. Karamihan ay mga bansang may presensya ng militar ng Estados Unidos. At isa sa pinakamalaking target ay ang Bahrain, kung saan tinamaan ng drone strike ang Sitra Oil Refinery, isa sa pinakamatandang refinery sa Persian Gulf. Nasunog ang ilang bahagi ng pasilidad at napilitan ang state energy company na Bapco Energies na ideklara ang tinatawag na force majeure, isang legal na hakbang kapag hindi na kayang ipagpatuloy ang normal na operasyon dahil sa digmaan. Sa parehong pag-atake, 32 sibilyan ang nasugatan, kabilang ang isang 2 buwang gulang na sanggol at ilang bata. Hindi lamang refinery ang tinamaan sa Saudi Arabia, tinarget din ng Iranian drones at missiles ang ilang oil facilities, kabilang ang Ras Tanura Refinery. Habang may mga projectile na bumagsak sa residential areas na ikinamatay ng 2 foreign workers at ikinasugat ng iba pa. Sa Qatar, isang ballistic missile ang pinakawalan patungo sa bansa at nagdulot ng malalakas na pagsabog sa kalangitan ng Doha habang pinabagsak ito ng air defense system. Ang pinakamalaking base militar ng Amerika sa Middle East, ang Al Udeid Air Base sa Qatar, ay kabilang din sa mga target ng mga pag-atake. Dahil sa patuloy na pag-aatake ng Iran, naglabas na ng matinding pahayag ang mga leader ng Gulf countries. Nagpabala ang Saudi Arabia na kung magpapatuloy ang agresyon ng Iran, ito mismo ang magiging pinakamalaking talunan sa diplomatiko, ekonomiko at militar na aspeto. Samantala, sinabi naman ng Prime Minister ng Qatar na ang mga pag-atake ay isang malaking pagtataksil dahil paulit-ulit nang sinabi ng mga bansang Gulf na hindi sila bahagi ng digmaan sa pagitan ng Iran at Israel at Amerika. Ngunit sa kabila nito, sinusubukan pa rin nila na maging mahinahon at manatiling offensive ang kanilang posisyon. Bagamat may kakayahan ng mga bansang ito na umatake, mas pipiliin nila sa ngayon na huwag magsagawa ng opensiba upang maiwasang mas umigting ang gulo. At habang tumataas ang tensyon, nagsisimula na ring maapektuhan ang pandaigdigang ekonomiya. Ang presyo ng langis ay pumalo na sa mahigit $100 kada bariles habang nagiging mas delikado ang paglalayag ng mga barko sa Strait of Hormuz, isang ruta kung saan dumadaan ang halos 20% ng langis sa buong mundo. At habang patuloy ang pagpapadala ng mga aircraft carrier, warships at fighter jets ng iba't ibang bansa sa rehiyon, maraming eksperto ang nagsasabing ang digmaang ito ay maaaring mas lumaki pa kaysa sa anumang conflict sa Middle East sa nakalipas na mga dekada. Sa ngayon, malinaw ang isang bagay, ang buong rehiyon ay nasa isang napakadelikadong sitwasyon at ang susunod na hakbang ng bawat bansa ay maaaring magtakda kung ang krisis na ito ay lalala pa o tuluyang magiging isang mas malaking digmaan. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.